Lumipas ang isang araw at maaaring nang makalabas si Ara sa ospital kaya sabay-sabay na silang umuwi ngayon sa bahay nila at namiss na din ni Ara ang kambal. Lalo pa at biglaan ang lahat ng nangyaring iyon. Walang may gusto na maaksidenteng muli si Ara, lalo na at kagagaling pa lang din siya sa ospital nitong mga nakaraan. Mami, iyan agad ang sumalubong sa kanila nang pumasok sa bahay nila Ara at agad na tumakbo ang kambal sa kanya. Mami, nag-aalala kami ng sobra sa inyo, sabi ni Aidan na ikinangiti naman ng malaki ni Ara at lumuluhod upang makapantay ang dalawa. Tinitigan niya ang mukha ng kambal. Tila ba kinakabisado nila muli ang itsura ng mga ito. Hanggang sa hinaplos niya ang buhok ng kambal. Sorry kung pinag-alala na naman kayo ni Mami ha? Mahinahon niyang sabi sa dalawa na ikinailing naman nilang agad kaya nagtaka si Ara. No, wala po kayong kasalanan, Mami. Yun pong kalaban ni Daddy ang may kasalanan. Kapag nakita ko yon, lagot sila sa akin. Sabi ni Addison, ikinanganga naman ng mga tao na nakamasid lamang sa kanila. Addie is right, Mami. Nag-usap kaming dalawa na kapag nakita na sila ni Daddy, paparusahan din namin sila. Mas lalo pang napanganga si Ara sa sinabi ni Aiden at nakikita niya ang inis at galit sa mata nito. Hindi makapaniwalang napatingin si Ara kay Kenneth na hindi rin makapaniwala sa mga narinig niya galing sa mga anak nila. Pinanlakihan niya ito ng mata para ipahiwatig na kausapin niya ang mga ito na siyang ikina-alerto kaagad ni Kenneth kaya agad nitong lumapit sa kanila at pumantay sa kambal. Hey babies, paano kayo natuto ng ganyan? It's bad. Sabi ni Kenneth sa kanila na ikinailing ni Addison. We know that it is bad, Daddy, but he or she hurt Mommy. Di namin siya mapapatawad. Sabi ni Addison na lumalabas na ang pagkamataray nito at pagkamaldita. Wow, ang attitude naman ni Addison. Pag lumaki yan, good luck sa boyfriend niya. Bulong na sabi ni Grace sa iba na ikinatawa din nilang lahat. Addison, pagbabanta ni Ara na ikinakapit ni Addison sa kuya niya. Mami, tama si Addison. Don't get mad at her. Dahil pareho kami nang iniisip. Napabuntong hininga naman si Ara dahil sa sinabi ni Aiden. Talagang magkasundo ang kambal sa mga bagay-bagay. Pera lang sa mall at talagang kapag may nagustuhan sila, ay gusto nilang makuha iyon. Heist, Kenneth, sabihan mo yung mga anak mo. Nakuha ang pagkamatapang mo. Sabi ni Ara na ikinatingin ni Kenneth sa kanya. Anong ako? Ikaw din naman ang matapang wife. Alam kong nakuha ni Addison yon. Sabi ni Kenneth na ikinasama ng tingin ni Ara sa kanya. Kaya napalunak naman si Kenneth na siyang ikinatawa ng mga nanonood sa kanila dahil tiklop si Kenneth kay Ara. Wala, under pala si boss, sabi ni Lucas habang tumatawa ng mahina na siya din ikinatawa ng mga kaibigan nila. Humarap si Kenneth sa kambal. Babies, alam nyo, ganito kasi yan. Susuportahan ko kayo. Tama yun kapag nahuli na natin sasabihin ko agad sa inyo. Nanlaki naman ang mata ni Ara sa sinabi ni Kenneth at handa na niyang sabihan ito ngunit naging mabilis ang kilos ni Kenneth at agad na tumayo at tumakbo. Twins retreat? Sigaw ni Kenneth sa kambal na siyang ikinatingin ng dalawa at sabay na napangiti sa isa't isa kasabay ang kanilang pagtakbo kasunod ng kanilang ama. Nagulat si Ara dahil sa ginawa ng mag-ama kaya agad din siyang tumayo at hinabol ang mga ito. Kayong tatlo, hindi porket may lahi kayong mafia, matatakasan niyo ako ha? Sigaw ni Ara habang hinahabol ang kambal at si Kenneth. Maririnig mo rin ang tawanan nila habang naghahabulan na siyang ikinangiti na lamang ng mga kasamahan nila na kanina pang nanonood sa kanila. Mabuti naman at natauhan na ang anak ko, sabi ng papa ni Kenneth na ikinangiti ng asawa niya. Dahil sa plano niyo yon, alam niyo bang lumuluhod pa sa harap ko si Kenneth para hindi ko gawin na ilayo si Ara sa kanya? Sabi ng mama ni Ara. Mahal na mahal niya talaga ang anak mo.
Nakangiting sabi ng mama ni Kenneth na ikinangiti at tango din ito. At maswerte ako dahil dumating si Kenneth sa buhay namin. Nakangiting sabi ng ina ni Ara. Nako mga tito, tita, marami pang mangyayari sa buhay-buhay kaya kumain na lang muna tayo. Biglang sabi ni Renz kaya agad siyang nabatukan ni Grace dahil doon. Ang takaw mo talaga babe, sabi ni Grace na ikinatawa naman nila sa dalawa at pumunta na ng kusina para kumain. Nasa loob sila ngayon ng secret place nila kasama sina Lucas, Noah, Eldred, Renz, Ali at Grace. Wala nang nagawa si Kenneth nang makita niya si Grace doon dahil nagporsige ito na sumama sa meeting na iyon, lalo pa't muntik na naman na mawala si Ara sa kanila. Wala din namang ibang magbabantay kay Grace dahil ando doon si Renz, kaya pinasama niya ang asawa. Bakit parang natatakot naman si Kenneth? Ganyan ba siya pag mafia? Bulong ni Grace sa kanila dahil umalis sandali si Kenneth at may kukunin daw ito. Hindi naman ganyan si Kenneth nang sumama ako sa kanila eh. Bulong din ang sabi ni Renz sa asawa niya. Bumalik na ang dating Kenneth, sabi ni Eldred na ikinatingin ng asawa sa kanya at tumango naman ang iba. Anong ibig niyong sabihin? Tanong ni Grace. Yang nakikita niyo? Ang nakilala niyong Kenneth kanina ay ang Kenneth na dati naming boss. Siya yung tipo na tingin pa lang niya ay mapapaluhod ka na. Parang wala lang nasabi ni Lucas dahil sanay na din naman siya sa boss nila kaya ganon. Wow, grabe. Manghang sabi ni Renz. Kaya palang bigat ng aura dito na pumasok ako. Sabi ni Grace na ikinatango nila. Wait, is this means that tumalab yung plano ng parents ni Kenneth? Tanong muli ni Grace na ikinangiti nila. Bingo, sabi ni Ali na ikinangiti naman nilang mag-asawa. Wow, mabuti naman. Akala ko wala nang naitulong ang sinabi ko sa kanya kahapon. Masayang sabi ni Grace. Malaking naitulong mo Grace at nagpapasalamat kami dahil doon. Si Kenneth kasing matapang yan, ruthless. Natatakot yan ang definition namin sa kanya noon. Pero nung dumating si Ara, nagbago siya at tuluyang nawala ang pagkatao na yon. Pero dahil sa tulong ninyo ni tita, bumalik siya sa dati. Nakangiting sabi ni Ali ngunit napatigil sila sa pagkukwentuhan ng pumasok sa loob ang walang emosyong si Kenneth at mayroong inihagis sa mahabang table na iyon at naupo sa upuan niya. Agad naman itong kinuha ni Eldred at tiningnan ang laman. Case ni Kelly? Gulat na sabi ni Eldred na ikinagulat naman ng iba na ikinatingin nila at agad na tiningnan iyon. Nang mailatag na nila ng maayos ang mga papel na galing kay Kenneth sa lamesa, ay tama nga si Eldred. Nakita nila ang case ni Kelly at ang maraming impormasyong tungkol sa kaso ng kapatid nito. Boss, bakit case ni Kelly? Akala ko ba pag-uusapan natin ang may pakana ng lahat ng ito? Tanong ni Lucas dito habang si Grace at Renz naman ay tiningnan iyon dahil wala pa silang alam sa bagay na iyon. I know, if my conclusions are right na may kinalaman ang taong pumatay kay Kelly, sa nangyayaring ito dapat tayong magsimula sa kaso ng kapatid ko. Malamig na sabi ni Kenneth na ikinatinginan naman nila. Mabibigyan na ba nila ng hustisya ang pagkamatay ni Kelly matapos ang ilang taon? Anong plano natin, boss? Naguguluhang tanong ni Noah kay Kenneth. Babalik tayo sa nakaraan, sabi ni Kenneth at tumingin kay Ali na nakatulala na lang sa mga papel na nasa lamesa. Kenneth, makakasama kay Ali ang ma-stress. Madiin na sabi ni Eldred sa kanya. Dahil gets na niya kung ano ang gustong iparating ng binata na ikinasandal ni Kenneth sa upuan. I know, hindi ko na pipilitin si Ali. May bagay lang akong itatanong sa kanya. Sabi ni Kenneth na ikinatahimik naman nila at napatingin kay Ali na nakatingin na din kay Kenneth. Tell me Ali, may isang tao bang naging malapit sa inyong dalawa ng kapatid ko? Napakunot naman ang noon nila dahil saan naman nakuha ni Kenneth ang ganong bagay na tanong. Boss, ano bang sinasabi mo? Tayo ang palagi nilang kasama noon. Sabi ni Lucas na ikinatingin sa kanya ng masama ni Kenneth. I don't ask you Lucas, shut up.
Matalim na tingin at sabi ni Kenneth sa kanya na ikinalunok ni Lucas pati ang iba ay napaatras ang dila dahil mukha ng papatay si Kenneth. Totoo nga na bumalik na ang kinatatakutan nila sa mundo ng mafia. I'm asking you, Ali. Sabi ulit ni Kenneth sa kanya. Pero nanatiling tahimik si Ali at umiiling pa sa kanya tanda ng pagkaayaw nito. Ali? Pagbabantang sabi ni Kenneth dito na ikinaiyak na ni Ali at umiling sa kanya. Nagulat sila dahil bigla nilang umiyak si Ali. Honey, stop crying, sabi ni Eldritch sa kanya. Tinatanong kita, Ali. Ulit na sabi ni Kenneth na mas lalong ikinailing ni Ali. Kenneth, tama na. Makakasama sa kanya yan, sabi ni Grace at pinapatahan si Ali. I said, tinatanong kita. Baka nakakalimutan mo ang sinumpa ninyong kasunduan sa akin. Napaigtad sila sa kinaupuan nila. Nang sumigaw si Kenneth at talagang namumula na ito sa galit na ikinalunok ni Grace at Rance. Dahil sa takot at talagang nakakatakot ang binata. Hindi sila makapaniwalang may ganong side si Kenneth dahil ang nakilala nila ay sweet at mapag-alagang si Kenneth. Pero ngayon ibang tao na ito. Nabalot ng katahimikan ang silid na iyon at ang tanging iyak lang ni Ali ang narinig nila. Wala na rin nagtangkapang kumontra kay Kenneth dahil sa takot na sila ang mapagbuntunan. Alam nila ang napagkasunduan na kapag organisasyon ang pinag-uusapan nila at isang misyon ay walang kaibigan at dapat na sumunod sa nakaatas which is si Kenneth. Don't make me repeat. Oo. Naputol lang sasabihin ni Kenneth nang biglang sumigaw si Ali na umiiyak. Hindi makapaniwalang napatingin ng iba sa kanya, lalo na sina Eldritch dahil wala silang alam sa bagay na iyon. Oo, meron nga. Iyak pang muling sabi nito. May isang babae, ang pangalan niya ay Wendy. Wen ang tawag namin sa kanya ni Kelly. Hikbi na sabi ni Ali at nakikinig lang siya sa kanya. Close kaming tatlo at alam kong nabanggit na siya sa'yo ni Kelly. Pero isang araw nagbago si Wendy. Naging palainitin ang ulo niya at kami ang napagbibintangan at dahil kaibigan namin siya, hinahayaan na lang namin dahil baka may problema lang siya. Sabi ni Ali at muling napatahimik at umiyak. Continue. Malamig na sabi ni Kenneth at naghihintay din ang iba. Dumating ang araw na nakakatanggap si Kelly ng mga death threat. Napasinghap naman si Grace dahil sa sinabi ni Ali sa kanila at hindi makapaniwala ang mga lalaki dahil doon habang si Kenneth ay unti-unting napakuyom ang kamao. Little did we know na sinasaksak na pala kami ng patalikod ni Wendy. Sabi nitong muli na ikinaiyak ni Ali at nang tuluyan at todo alo naman sa kanyang iba. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Seryosong sabi ni Kenneth pero hindi sumagot si Ali. Why did you not tell me after all these years? Sigaw ni Kenneth na ikinatakot naman nila at nag-aalalang mapatingin kay Ali. Hindi ko sinabi yon kasi ang huling-hiling sa akin ni Kelly. Natigilan si Kenneth dahil sa sinabing yon ni Ali at tumingin ito sa kanya na umiiyak. Sa tingin mo ba, Kenneth, ginusto ko ito? Sa tingin mo ba ginusto kong itago ang bagay na to sa loob ng mahabang panahon? Ang bigat sa loob ko, alam mo lang. Gusto kong magsalita pero pinanghahawakan ko ang pangako ko dahil nirerespeto ko ang pagkamatay ni Kelly. Iyak na sabi ni Ali dahil nahihirapan itong magsalita. Niligtas niya ako, Kenneth, at iyon ang habilin niya sa akin. Bukod sa bantayan kita. Hiniling niya na itago ko ang tungkol kay Wendy dahil kaibigan namin siya. Mahal namin siya at kami ang dahilan kung bakit namatay siya. Sobrang bigat ng atmosphere sa loob ay naiiyak na din si Grace, pati ang iba dahil sa naririnig nila. Ang kaso sa huling sinabi ni Ali ay lalong gumulo ang utak nila. Paano nangyari na ang taong sumaksak sa kanila? Nang patalikod ay sila pang may kasalanan ng pagkamatay nito.